Samba mo, awitin at sinabi ko sa Panginoon, salbahan kita. Awitan Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor, Pambansang Nabana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manikiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo. Isama rin natin sa ating intensyon ang kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Israel, sa Ukraine at Syria. Mga amin na mahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaso ng hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipinailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinaging ganap ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kalwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng napapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't
Hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga bakat lupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Magsitayo po ang lahat. Sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamhinga, si Jesus ay pumasok sa sinaguga at nagturo. Namangha ang mga tao, sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinaguga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naaparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kahit sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, tinuturuan po tayo kung paano magkaroon ng magandang pagtuturo at pagsabuhay sa mensahe o ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya kapag tingnan po natin ang lahat, ang ating unang pagbasa ay sa sulat sa mga Hebreo, ito ay nagpapahayag na iniiba ang lahat ng tradisyon dahil ang tao ayon sa mga Hebreo ay kakaiba, pero pagdating ng Panginoong Hesus,
nabigyan ito ng tunay na dignidad sapagkat ang nilikha na mas ibaba ng mga anghel ayon pa sa Salmo 8 ay siyang binigyan ng kapangyarihan sa ngitan ng Pong Isus na magkaroon ng kaganapan ang lahat ng pangako ng Diyos na Ama. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 1, verso 21 hanggang 28, itong kaganapan ng pangako ng Ama ay una, ipinapahayag ng ating Panginoon na nagtuturo siya. Pangalawa, pinalayas niya ang masamang espiritu. Ang lahat ng ito ay upang ipahayag na siya, ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, nagtuturo na may kapangyarihan hindi kagaya ng mga iskriba. Ang pagtuturo ng may kapangyarihan sa salitang Hebreo ay lilimit pisamot. Bisak lilimit pisamot. Ito yung pagtuturo na para bang wala kang sinasandigan na mga references o mga otoridad na kung saan hindi pa klaro. Bagkus ang pagtuturo na kung saan isinasabuhay mula sa konkreto at epektibo na paraan na mayroong tunay na kapangyarihan. Dahil sinabi ng Panginoon sa masamang espiritu, lumabas ka, ito'y lumabas. Kaya nga, sa salitang Koinokona Griego, sapagkat ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa Koinokona Griego, ito ay tinatawag na Didastimi Exousia. Didastimi Exousia, yung mayroong kapangyarihan na pagtuturo. Tama naman ang pagkasali nito sa Latin, docere cum auctoritate. Ibig sabihin, teaching with authority. Pagtuturo na may otoridad o kapangyarihan. Dahil una sa lahat, isinasabuhay niya ang kanyang tinuturo. Pangalawa, ang kanyang pagtuturo ay epektibo sapagkat nakatugon sa tunay na pangailangan ng tao. Pangatlo, na ang kanyang pagtuturo ay hindi nakalutang sa mga ideya na mahirap maunawaan, bagkus maunawaan ng lahat sapagkat isinasabuhay at nagbibigay buhay. Kaya kapag tayo'y magkaroon ng pagtuturo ng mga mensahe ng Diyos, una sa lahat, ating gawin ang paglikha ng isang kalagayan na magkaroon tayo ng isang mapanglikha na kalagayan na kung saan ang lahat ay maging bukas na matuto sa mga bagong ideya, mga bagong opinion o sa mga pagtuturo. Pangalawa, na kailangan natin ang motibasyon na bigyan ng sigla ang lahat ng mga nakikinig at lahat ng tinuturuan at ang mga tinuturuan ay maaaring magbahagi kung ano ang kanilang natutunan o higit pa sa kanilang kaalaman tungkol sa pinag-usapan. Pangatlo, nasa pagtuturo, kailangan nating titingnan ang isang positibo na relasyon sa isa't isa. Kuminsan sa pagtuturo, kapag ang tinuturuan ay may negatibo na pag-iisip sa kanilang guro, o ang guro ay may negatibo na pag-iisip sa kanilang mga estudyante, wala pong mangyayari na edukasyon. Kailangan mayroong positibo na relasyon sa isa't isa. Pang-apat, kailangan mayroong epektibo at tunay na komunikasyon o talastasan na kung saan malinaw ang itinuturo. Hindi siya mahirap tanggapin. Malinaw
at epektibo. Panglima, na kailangan ng itinuturo ay katotohanan. Ang laman ng pagtuturo ay para sa kabuti ng lahat at hindi upang paglihis sa pag-iisip ng karamihan. Pang-anim, na ang lahat ng mga pagtuturo ay lalo pang nagpapalaya at nagbigay ng mas mataas na antas ng kaalaman ng tinuturuan upang sila man ay makaunawa ano ang itinuturo at ano ang dulot nito sa buhay. Ganon ang ginagawa ng ating Panginoon. Una, nagtuturo siya. Pangalawa, pinalayas niya ang masamang espiritu. Pangatlo, pinagaling sa may sakit. Na kung saan, ito yung nagbibigay ng epektibo na edukasyon at pagtuturo sa mensahe mula sa Diyos na Ama. Kaya ang tawag dito, mabuting balita o ebanghelyo. Tayo, nung tayo nabinyagan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tayo rin ay dapat magiging tagapagturo o tinatawag na teaching church at prophetic church na kung saan tayo ay nagtuturo sa iba. Ibinabahagi natin ang mga kaalaman tungkol sa ating buhay, pananalig at panampalataya sa Diyos sa pamagitan ng mabuting halimbawa, sa pamagitan ng pagbahagi nito sa mga tao upang makikilala nila ang Diyos at ang Diyos ay kanilang mahalin at paglingkuran. Ang mga magulang, kayo ang may responsibilidad sa pagtuturo sa inyong mga anak sa pamagitan ng matuwid na buhay at pagtuturo sa kanila na mayroong Diyos ng pag-ibig sapagkat kayo'y nagmamahalan sa loob ng tahanan. Lahat ng mga opisyal ng pamahalaan o kung ano man ang inyong pagka-opisyal sa mga pribado na mga establishmento ay mag-epektibo kayo sa paggabay sa inyong mga sinasakupan kapag may pagmamahal ang inyong pakikitungo sapagkat yon ang pagtuturo sa lahat ng tao. Ano man ang ating trabaho, ano man ang ating kalagayan sa buhay, tayo'y nagtuturo sa isa't isa na mayroong Diyos. At ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, katarungan, pag-asa, pag-ibig at buhay upang ang lahat ay makakilala na ang Diyos ay tunay na Diyos na nagbigay dignidad sa bawat tao. Yun pong gustong magkaroon pa ng kaalaman tungkol sa Diyos upang ipahayag ang ating pagmamahal sa Diyos. Pumalakpak tayo ng malakas upang ang ating Diyos ay mahalin sapagkat sa pagmamahal, ayon pa ni San Agustin, ating nakikilala ang Diyos. At kapag nakikilala siya, atin siyang mamahalin. Kapag kami namahal natin siya, tunay na nakilala natin ang Diyos. Harinaway, ang Diyos ang magiging Panginoon sa buong buhay natin. Panginoon ng ating puso. Panginoon ng ating isipan. Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan
sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasan ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. At samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Namin ito, ngitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ito ng iyong sambayanan at iyong marapatin ngayong paunlakan, pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama ng kapayang tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at iyong loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagad mong siya iwastong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo
ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pupusin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay gini lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Alonso Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kalignaw utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos ipayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami naming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyang lamang katawan ng tugon sa buhay mo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Aming mapagmahal, niling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkalumong ikaw ay aming mapaglingkuran sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kay mga cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin na ilinggay ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong o donasyon sa Quiapo Church o pamagkatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. At ito po ang inyong pagpapahayag ng inyong debosyon at pag-ibig sa ating pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon na ang inyong paglilingkod ay siyang pagpapahayag ng inyong pag-ibig sa Diyos. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng umutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbibigay sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ang pagtuturo na epektibo ay ang paggawa sa sinasabi, ang pagbibigay ng mabuting halimbawa. Ngayon na po ang pasbas. Mangyari po namin itas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihag mo sa pamagitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Pasusan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito naway, lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malulhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kay makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. may kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno, sinasamba. Sa
nuestro Padre Jesús Nazareno.